Hello, magandang hapon. At ayan, tayo po ngayon ay magdi-DIY ng pressure tank na PVC. Dahil kailangan po sa eskwelahan at hindi na po sila bumili ng pressure tank, ay ito na po ang gagamitin na pressure tank. Yan, DIY PVC pressure tank. At so, balik ginawa po ng aking asawa, binutasan po niya. Ang butas po niya ay saktong-sakto lang yung PVC na uno. Hindi po pwedeng magbutas ng malaki dahil mas maraming makukonsumong pandikit or epoxy. Kaya kailangan ay yung saktong-sakto lang po sa paggagamit sa butas. So, ayan po, binutasan nga po niya. At talagang nahihirapan po siya dahil medyo masikip. Ayan, nahihirapan po siyang ipasok ito dahil may kasikipan, pero kailangan po na medyo masikip para po naman hindi maluag, hindi lumaki ang butas. Ano po? So, bali, sinukat na din po niya yung haba gagamitin lang doon. At hindi naman po pwede na yung nalalguhan, kaya kailangan po may sukat din. Kaya pinutol po niya yan dyan sa sukat na kanya isinukat. So, bali, bawat ginagawa niya may sukat, at siya naman po ngayon ay nasa pangalawang butas na. Ayan. So, pangalawa na po yan. At yan, dinaan po niya sa pukpuk. Wala po kaming martilyo at nawawala, kaya ang pinagpukpuk po niya ay katala. Ayan. Kaya siya nahihirapan. Nawawala ang aming martilyo. Ayan po. So, pangalawang butas po yan, at talaga nahihirapan po siyang isuot or ipasok sa butas na masikip ang kanyang PVC. At hindi naman po pwedeng luagan dahil papangit po. Marami ang makukonsumo na epoxy. Ayan po, nakadalawang butas na po siya. At yun po, may sukat din po siya. Yun po, ipuputulin din niya. Tapos, yun, meron na din po siyang inihandang pressure gauge. At yun, pangatlong butas na po yung kanyang gagawin, pero hindi po niya ilalapit doon sa dalawang butas. Ito po ay ilalagay niya sa medyo taas dahil kailangan po ay nasa taas. Ito naman po yung controlan, yung yung automatic po, na kapag walang gumagamit ang tubig, kusang papatay ang makina, at kapag naman mayroon ay mabubuhay. Ito po yung tinatawag ng automatic. At ito po yung pressure gauge. Pinubutasan din po niya ng tamang-tama at sakto lang doon sa pagsusuotan ng kanyang bakal. So, ayan po. Nabutasan na po niya at pinipilitan niya isuot sa masikip na butas. At, yan po. So, bali, kung kayo po ay magagawa ng pressure tank o magsusubok nito, so, siguraduhin lang po ninyong kayo may pantakip sa magkabilang dulo katulad po nito. Yan. At, yan po. Hindi po magkakaari na wala kayong pantakip at sisingaw po ang hangin. Kaya kailangan po na pag kayo magsusubok niyang gumawa, kayo po ay bumili na rin ng pantakip. At kailangan din po natin ng patente, katulad po ng hinahawakan nitong aking asawa, na hinimas-himas pa ang dulo. Ayan. Kailangan din po natin yan. So, kaya kailanganin din po natin ng Niltex at epoxy steel. Pero mas the best pong ginamit ang aking asawa dito ay ang epoxy steel. Dahil matibay po at madaling matuyo. In 3 minutes po matuyo na ito. Kaya kailangan po pag kayo maghahalo nito ay mabilisan lang po ang paglalagay dahil baka maabutan po kayo ng tuyo. Yun, at saka yung tamang-tama lang po sa inyong paglalagyan. Dahil baka po matuyo lang ay masasayang naman ang inyong pera dito. Medyo may kamahalan pa po, may kamahalan pa naman ito. Kaya kailangan po kung kayong gagawa or maghahalo nito ay yung sakto lang sa inyong paglalagyan. At ayan po, nakadalawa na po aking asawa na nilagyan at parang medyo yan, katulad niyan, gabi po namin ginawa yan, kaya medyo mabagal ang aking asawa, medyo madilim po sa pinatatayuan namin. At ayan, so bali parang medyo matigas na po at parang inabutan na ng tigas. Pansin po ninyo pag matigas na siya. At ito po muna update. Magandang gabi.